Hey there mga my loves, Aquarius! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So bago tayo mag-start yung content natin is, how would your new relationship would look like? Yan, no? So, new relationship tayo for you, Aquarius. So bago tayo magsimula mga babes, no, let me just greet everybody first. Hi and hello there, new subscribers. Ako po si Yan. Welcome tuloy. At sa mga returning viewers, thank you po sa inyong walang sawang suporta. At kung hindi nyo pa nalalaman, meron pa po tayong isa pang channel. Ang link po niyan ay nasa ating description box. Ang name ng channel ay Dalming. Ibig sabihin, Goddess of the Moon in Korean. So yun nga mga babes, no? Dyan sa channel na yan ay meron din tayong daily collective readings, no, na timeless din. Kaya naman, anumang oras at kailan man gustuhin mong panoorin yan, basta tinatawag ang iyong atensyon, or you feel so connected na panoorin yun, pakinggan yun, then go ahead, you can do that. Okay? So, bago rin tayo magsimula, you know the drill. Wala tayong gender dito, babae, lalaki. Welcome po lahat dito. LGBTQs, of course, welcome din po kayo. Cross-watchers ni Aquarius, welcome din. At kung may Aquarius sa kanilang natal chart or birth chart, yan, welcome din po kayo na may Aquarian placement. So, let's see what do we have here for your new relationship, Aquarius. Archangel Michael, thank you so much, together with the angels and guides, para sa pagiging present palagi, no? Without any absence dito sa ating mga ginagawang reading. So, thank you so much. So, new relationship po, ano po ang dapat naming malaman for Aquarius? Can you please show me? New relationship for Aquarius, can you please show me? New relationship. Aquarius. Okay, so let's go ahead and see these messages. So guys, we have here for you the Magician energy. We also have here the Seven of Wands energy. Present din po dito, Six of Cups energy. We also have here the Chariot card, the Four of Wands, the Ace of Cups. Bottom of the deck right here is the Knight of Swords energy and the Seven of Swords. Could be seeing a lot of number 7 right here, or could be receiving a lot of spiritual messages. Might be the universe is already talking to you about this person here. May iba sa inyo pwedeng connected na already with this person, like kilala mo na, pwedeng may communication na or pag-reach out na nangyayari, no? So, doesn't have to be na kung meron na, no, nakikita ko rito na parang wala pa kayo dun sa pace kung saan meron na kayong romantic feelings and emotions na it feels like fresh and new connection, no, na parang platonic pa lamang. May iba naman, possible na never mo pa siyang nami-meet pero makikilala mo na siya. So, nakita ko rito, no, ng challenge, no, about this person here. So, nakita ko rito na pag meron ng namuo sa inyo na relationship or nagkakamabutihan na kayo, ang relasyon na to ay hindi basta-basta matatanggap ng ibang tao. Possible na yung mga friends mo hindi basta-basta matatanggap or ma-accept itong person na to para sa'yo, or even a family member or baka sa family ninyo, no? Possible na hindi nila agad i-accept ang tao na to. But when I say hindi nila agad, ibig sabihin that doesn't mean na hindi na nila matatanggap ever. Kumbaga sa umpisa, maaring hindi maging madali yung pagtanggap nitong mga tao na to sa iyong lover. Yun ang ibig kong sabihin. So, maaaring maging kontrabida sila at first or humadlang sila at first sa inyong pagmamahalan. Ang taray, pangako sa'yo ang peg. Yes, no? Kaya ako ginamit na example ng pangako sa'yo because yung iba sa inyo possible na may difference kayo sa status
in your life, no? Pwedeng sa inyong career or pwede rin mga babes, no? Na yung iba siguro may kinalaman sa education, okay? Pero yun yung hindi mag-resonate no, sa lahat kasi yun ay for few of you lang, no? Yung status na yun na binanggit ko, no? So, kung sino man tong new relationship na lumalabas rito mga babes, no? Mabait naman siya at ang maganda, no, is this person here is willing to take action, no? So, kung pagbabasihan, no, yung salita kumpara sa gawa, mas marami yung gawa niya. Doon niya mapo-prove or doon niya ipo-prove, no, yung kanya ritong intention, no, sa inyo or sa connection na ito, no. So, nakikita ko dito na okay naman siya, nakikita ko dito na mabait naman 'tong person na 'to, no, at nakikita ko dito na makikita mo rin na, siya ay isang klase or yung ugali niya ay hindi, common, no. Kumbaga parang this person here is unique and rare type of individual, no? So, magugustuhan mo siya dahil sa kanyang pag-uugali. Yun yung nakita ko dito. In short, ma-attract ka, no? Dahil mabait siya, dahil siya ito na mapagkumbaba, dahil siya ito na mas marami yung actions kaysa sa salita, no? At nakikita ko rito na maipapakita niya din sa inyo yung kanyang love for you guys, no? So, kaya kung sino man 'tong energy na 'to, no, nakikita ko dito na itong person na 'to, no, is someone here na na-manifest mo in your life. So, maaaring siya, no, ay merong, energy, no, na possible na siya ito na yung work niya has something to do with field work. So, puwedeng palagi siyang nasa labas, no, or maaaring travel yung kanya ritong trabaho. Has something to do with travel. Baka lagi siyang nasa or kasama sa isang business trips or baka lagi siyang bumabiyahe, no? Yung mga ganong klase ng job or work, no? Or kung hindi man yan, baka meron siya ritong business, no? Small business or baka meron siya ritong negosyo, ganyan. Okay? So, kung sino man siya, lumalabas siya rito mga babes, no? Dalawang indikasyon na talagang may kakasal kayong dalawa. Yan, no? Kaya kahit na sa at first, or sa umpisa hindi siya magustuhan rito, no? Or baka kayo yung hindi magustuhan rito ng side niya, pwede rin kasi magkapalit-palit yung role. Okay? Maaring yun yung maging challenge sa inyong pagmamahalan or pagsasama, no? Pero nakikita ko rito na kayo pa rin yung maikakasal. Kayo pa rin yung magwawagi dito, no? Love wins. Nakikita ko rito na parang kanta lang ni Ayu, Love Wins. So, yun nga mga babes, no? Sino man tong energy na to, no? This person here will protect you from any harm and any danger, no? So, nakikita ko rin dito na magiging protective din siya sa'yo, no? Sa lahat, no? Parang, babe, sa tingin ko masyado maiksi yung palda mo. Pwede magpalit ka ng medyo mahaba-haba dyan, yan, no? Hindi siya nagwo-worry about you, pero nagwo-worry siya dun sa mga tao na, alam mo na, no, yung mga manyaki sa labas, no, or parang mga walang magawa, no, kundi tumitig, no, tas may mali siya. No? So, yun yung iniiwasan niya. Okay? And also, this person here is someone na magpo-protect sa'yo, no, if mabuli ka man, or if meron man dito na gumawa ng hindi maganda sa'yo, or pagsalitaan ka ng hindi maganda, this person here, ang energy niya is to the rescue palagi sa'yo, Aquarius, no? And this person here, maganda kasi madiskarte siya. Okay? Maaaring artistic din siya or creative, no? May creative side itong person na ito. So, yung iba sa inyo, possible na makilala mo siya, no? Through someone na parehas ninyong kilala. Yan. Maybe through someone that you both know. Pwede naman um, because of a friend of yours, no? Baka dahil sa friend niya, no? Or baka naman rito, no, sa katrabaho mo, no? Or katrabaho niya. Yan. So, nakakita ko rito na kung hindi pa ito dumadating sa buhay ninyo with the Knight of Swords energy and the Chariot card, this is very strong. This person here is parating na parating na. So, maaaring makilala mo na to pagtapos ng reading na to. O mamaya lang o baka bukas, no? Or sa susunod na araw or sa makalawa. Okay, nakikita ko dito na nagiging mabilis yung takbo ng mga kaganapan here for you. Kaya kung hindi mo pa siya mamimit mo na siya. In no time, no? Like,
hindi ka magtatagal na maghintay or hindi ka na maghihintay ng matagal for you to be able to meet this person here. Okay? May energy rin siya rito mga babes, no? Nakagaya mo, no? Meron siya rito hindi ko nakikita na pinaniniwalaan niya fully yung mga energy readings or tarot readings, no? So, possible na hindi rin siya mahilig dyan. Pero, naniniwala siya na merong Diyos at may universe na nagbibigay ng biyaya sa tao. So, this person here is someone who prays, no, na pumasok yung biyaya or swerte sa kanyang life, no, believes in the universe but not really in tarot or energy readings, no. Parang may respeto siya sa mga taong naniniwala dito 'no, at ikaw na lumalabas dito bilang kanyang magiging partner in life 'no, nirerespeto niya 'yan. Pero hindi talaga siya as in 101% 'no, na naniniwala diyan 'no. So, may gano'n, okey? So, may gano'n tayong nakuha, maaaring specific person niyo 'yan 'no, na tinutukoy natin o just take how this resonates 'no. Maaari rin na meron difference dito sa height 'no, that's very evident. Possible na mas matangkad siya sa'yo rito 'no, or mas shorter ka sa kanya, or yung iba naman sa inyo siguro mas shorter siya sa inyo 'no. Alam mo yung parang magiging ano kayo, um, magiging what's that 'no, Sakuragi and Haruko, ayan 'no, gano'ng height difference na parang height ng basketball player yung taas niya 'no, 'pag dinikit siya sa'yo 'no, kung hindi ka man katangkaran 'no, parang ang dating mukha ng pang-basketball player ang height niya, 'yan. So, yung iba may height difference dito, yung iba naman baka maaaring yung difference na yun ibang bagay naman. Puwedeng difference naman sa inyong culture 'no, or background or baka sa relihiyon, 'di ba? Iba naman puwedeng may mga iba-iba kayo ritong mga differences 'no. Pero gano'n pa man, meron din ditong mga pagkakapareho or pagkakatulad kayo, okey. Meron akong nakikita rito na mga ilan-ilang mga bagay na puwedeng, nagkakasundo kayo do'n. Yung ibang mga simpleng bagay lang like, parehas kayo na yung gusto ninyong damit is simple lang, wala masyadong pattern, wala masyadong design, wala masyadong, drawing-drawing na may mga gano'n 'no. Parang 'pag nagsusuot kayo ng damit yung simple, casual 'no, ganyan 'no, 'yan, ayun nga ganyang klase ng energy or parehas ninyong gusto yung tela na cotton, 101% 'no, 101%, wala namang 101% na cotton yung tela 'no, 100% yun 'no. So yun nga mga babes, so maliban diyan Aquarius, nakikita ko rin dito 'no, na kung sino man 'tong individual na 'to 'no, this person right here will be your knight in shining armor or your princess 'no, sa isang white horse 'no. Bakit gano'n yung binigay mong, example, Miss Yan? Because this love story will be like a fairy tale to you. And when we say fairy tale right here, other people do not believe in fairy tale, others believe in fairy tale, no? But when we say fairy tale, it's something here, no, looks magical, na parang wala namang ganitong klase ng love, na mamahalin ka talaga, na magiging faithful sa'yo, blah, blah, blah. Other people, no, thinks that as something na hindi nag-e-exist sa 3D world or in reality, no? But yours is different because you will get a fairy tale love story dito. Kung at first, no, kasi iba sa inyo possible na may status difference kayo in life, no? And if ever man, no, na mag-resonate doon na parang maging langit at lupa man kayong dalawa in terms of your status in life, no? Hindi magiging ganun lang ang inyo ritong status. Magpapantay ang inyong mundo dahil nakikita ko rito na merong mangyayaring maganda sa buhay ninyo, lalo na 'pag tumapak na kayo sa marriage life. Nakikita ko rito yung success sa kaperahan. So, maaaring pinapayuhan or inaabisuhan kayo rito na puwede niyong i-try magnegosyo mag-asawa. Kasi nakikita ko rito na posible kayo rito makapagpatayo o tumira sa isang malaking bahay. So, ibig sabihin, afford nyo na yun. So, ibig sabihin, may success sa kaperahan. So, ibig sabihin, hindi man pantay ngayon ang inyong status sa life, magpapantayan at gaganda, bobongga ang buhay nyo, no? Pag nagsama na kayong dalawa.
no? Actually, yung sign talagang pinaka-nakuha natin 'pag kinasal na kayo. Yung talagang nakatali na kayo sa isa't isa or together. Okay? You're protected right here with your angels and guides, and so do yung mga angels and guides ng iyong person or lover. Okay? So, nakita ko dito na kung sino man tong energy na to, no? This person right here is someone na medyo nahihirapan mag-open up, lalo na pagdating sa kanyang emotions and feelings. This person here is hindi siya sinungaling, pero may mga bagay siya rito na parang tinatago niya sa sarili niya, no? Kasi ayaw niyang ma-judge siya ng ibang person or ng ibang tao. Pero, lucky you, kasi ikaw to, no, na parang pinakauna niya at pinakahuli na rin nasasabihan ng lahat ng parang mga bagay na tinatago niya sa loob niya, no, baka yun yung mga secrets niya, no, or baka yun yung mga bagay na nahihirapan siyang ikwento sa iba, no. So, you will be the first and also the last person na sasabihan niya nun. So, for the initials right here, I'm seeing letter S and letter T. So, yan mga babes, sa maaaring meron kayo niyan sa kanyang initials or sa inyong initials, inyong first name, second name, sa inyong surname, middle name, whatever. Or baka favorite letters niya dito. Yan. So, just take only what resonates. And again, I'm Yan. Thank you, Aquarius, for your time here, babe. And sarang heyo, love and light. Annyeong.